Kurolo vs Silva laban sa nakaraan. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga itatalakayin natin ang laban na hindi pa pinapakita sa anime at manga series ng Hunter x Hunter. At yan nga ang laban ng kapwa assassin, ang pinuno sa angka ng Zoldyck na si Silva kontra sa pinuno ng Spider na si Kurolo. At napakagandang laban nga nito mga idol dahil parehas de kalibre ang karakter na ito. At konting trivia nga muna tayo bago natin umpisahan to mga idol. Dahil sa mga hindi nga nakakaalam, nung nagkita si Silva at Kurolo sa anime ng 2011 at 1999 series, merong malaking pagkakaiba mga idol. Dahil sa 1999 anime nga, hindi na nag-usap si Silva at Kurolo ng bahagya at diretso na nga agad sila sa laban. Pero sa 2011 anime, makikita natin na bago sila maglaban, nagbatian muna ang dalawa bago nila umpisahan ang kanilang patayan. Matagal din tayo hindi nagkita. Aalala ko pa pala mo. Paano kita malilimutan? Ikaw pumunta sa isa sa mga kasamahan ko. Nahihirapan din ako doon. At sa mga narinig nga natin dyan mga idol, mukhang meron talagang naganap na laban sa pagitan ng dalawa sa nakaraan. At ngayon nga punta na tayo sa main topic natin. Pero bago ko nga umpisahan mga idol, lilinawin ko lang na ito ay isang teorya pa lamang. Pero ang theory na ito hinango at konektado sa nakaraang pangyayari na hindi natin nakita sa serye. At nagumpisa nga ito sa mga mafia na kalaban ng Spider. At dito nga sabi ng pinuno ng mafia na masyado na nga daw umaabuso ang mga gineryodan na yan. At talagang kailangan na nga daw nilang patahimikin ang grupo na yan. At dito nga sabi ng kanyang mga tauhan, kaso nga lang daw, ang lahat ng kanilang mga pinadalang assassin para ipatumba ang mga Spider, wala na nga daw lahat ngayon. At sa madaling salita nga mga idol, patay na ang lahat ng mga professional na mamamaslang na kanilang inupahan. At dyan ngay bigla nang humirat ang isa pang boss ng mafia. At sabi nga niya na wag nyo nang problemahin ang bandidong grupo na yan. Dahil nakakuha na ako ng isang assassin na makapagpapatahimik sa kanila. At dyan ngay pinakita na si Silva. At sabi nga dito ng isang boss, nagpapatawa ka ba? Umupa ka ng isang assassin para patayan ng Spider. Libo-libo na nga ang pinadala natin pero naubos silang lahat. Kaya ano ang magagawa ng isa na yan? At dyan ngay napangiti ang isang boss at sabi nga niya na hindi natin kailangan ng marami. Dahil ang kailangan natin yung purong malalakas lang. At dagdag niya pa na huwag kang mag-alala dahil ang assassin na kinuha ko yung piling-pili lang talaga. Dahil siya ay nagmula sa bantog na angkan ng mamamaslang, ang Zoldyck pamilya. At dyan ngay gulat na gulat ang lahat nung narinig nila ang pamilyang Zoldyck. At sabi nga ng isang boss, nakakala ko na isang alamat lang ang pamilya na yon. At dyan ngay nagsalita na si Silva at sabi nga niya na ang lahat nga daw ng pinapatrabaho sa kanila ay nagagawa nila ng tama at hindi pa nga daw sila sumasablay kahit isang beses. Kumbaga, mission complete palagi mga idol. Ngunit ang kanilang pagtanggap nga daw ng isang trabaho ay may kalakip na malaking halaga. At dito nga, tanong ng isang boss ng mafia na duda sa kakayahan ni Silva, magkano nga daw ang kabuuan na bayad para ipatumba ang buong hukbo ng Spider? Okay na daw ba ang 2 milyon? At dito nga sagot ni Silva, ang halagang ino-offer mo sa akin ay kulang na kulang pa sa isang ulo ng isang Spider. Dahil mga 5 milyon sa palagay ko ang tamang halaga para sa isang ulo ng Phantom Gang. At dyan ngay gulat na gulat ang isang boss ng mafia sa sinabi ni Silva. At sagot nga niya na napakalaki naman daw ng hinihingi ni Silva. At sagot naman ni Silva, ang bandidong grupo nga daw ng Spider hindi birong kalaban at hindi ko itataya ang aking buhay kung kulang ang halaga na ibabayad niyo sa akin. At dyan ngay biglang nagalit na ang isang boss ng mafia at sabi nga niya na baka nakakalimutan mo na mga mafia ang kausap mo at nandito ka sa baluarte namin at walang ibang masusunod dito kung di kami. At kami rin ang mag-o-offer ng halaga sa'yo at wala kang sasabihin kundi oo lang. Dahil hindi nga daw siya nakakasigurado kung totoong Zoldyck nga ba itong si Silva o baka nagpapanggap lang para kumita ng malaking halaga. At dito nga sabi ni Silva na wala nga daw siyang panahon na magsayang ng oras dito
at sabihin nyo na agad kung kaya nyo bang ibigay ang halaga na hinihingi ko. At bigla na nga niyang winasak ang pader gamit ng kanyang kamao. At gulat na gulat nga ang lakat dyan dahil nayanig nga ang buong gusali sa kamao ni Silva. At tulalang tulala dyan at hindi makapagsalita yung isang boss ng mafia. Kaya dyan, nagsalita na yung isa pang boss ng mafia na nag-recruit mismo kay Silva. At sabi nga niya na kaya daw nilang ibigay ang halaga na hinihingi ni Silva. Pero sa ngayon nga daw, kung pwede, na isang ulo lang muna ang kanilang ipapatumba. Para mabalaan lang daw ang grupo ng Spider na mali sila ng binangga. At dyan umalis na si Silva. Pagkatapos nga niyang umalis, nagsalita na dito ang boss na nag-recruit kay Silva. At sabi nga niya sa isang boss na ginalit mo kasi siya. Sinabi ko naman sa'yo na galing siya sa malalamat na angkan ng mamamaslang. At ang angkan nga daw ng Zoldyck ay totoong nag-e-exist sa ating mundong ginagalawan. At sagot nga ng isang boss ng mafia, kung tunay naman pala siyang Zoldyck, bakit isa lang ang pinatumba mong Spider? At sagot nga dyan ng boss na nag-recruit kay Silva, ilan nga daw silang boss ng mafia, lugi naman daw siya kung siya lang ang magbabayad ng lahat para ipatumba ang mga Spider. At mag-contribution nga daw silang lahat dyan ng mga founder ng mafia at mag-set nga daw sila ng meeting para dyan. Pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene at pinakita na nga dito si Kurolo. At meron nga silang mga nanakawin sa sinasagawang subastahan. At pinagpapatay na nga ni Kurolo ang mga bantay sa paligid. At nung papasok na nga siya sa isang silid, bigla na lang may sumabog. At napatingin nga dyan si Kurolo dahil sa lakas ng pagsabog. At kumalat nga ang napakakapal na usok sa paligid. At nung nawala na nga yung usok, napatingin si Kurolo dahil mayroong isang nilalang na papalapit sa kanya. At yan nga yung walang iba kundi si Silva. At dyan nga yung nagkatinginan na sila. At sabi nga ni Kurolo na pinadala ka ba ng mafia para pigilan kami? At sagot nga ni Silva na trabaho lang, walang personalan. At sagot naman ni Kurolo, tama, trabaho lang. Trabaho nyo yan, trabaho namin to. Kaso ang tanong, sino sa ating trabaho ang magtatagumpay? At sagot naman ni Silva na malalaman natin yan mamaya. At dyan nga mga idol, mukhang patayan na talaga to. Dahil kapwa nga sila pumapatay para lang sa trabaho. At dyan nga sumugod na si Kurolo at inatake na si Silva. Ngunit binlock naman yan ni Silva. At si Silva naman ang umatake at sinuntok nga niya si Kurolo. Pero nasalag naman yan ni Kurolo. Pero napatalsik pa rin siya dyan ng sobrang lakas. At dyan nga sabi ni Kurolo na mukhang galing ka sa kakaibang angkan. At sagot naman ni Silva na hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Dahil ang trabaho ko lang ay tapusin ka. At sagot naman ni Kurolo na nakakatakot naman. At sa sinabi mong yan, nag-uumpis na tuloy akong kabahan. At dito nga ibulong ni Silva na ang mga mata nga daw ni Kurolo punong-puno ng karimlan. Patunay lang daw na wala itong takot sa kamatayan. At dyan nga si Silva naman ang sumugod mga idol. At talagang binabanatan niya dyan si Kurolo. At si Kurolo naman pilit umiiwas dito. At bulong nga niya na napakabilis nga daw kumilos ng nilalang na ito. At saan nga daw kaya nagmula itong si Silva. At habang nga sinusuri ni Kurolo itong si Silva, hindi niya namalayan sa sobrang bilis ni Silva, kukonekta na pala sa kanya ang isang suntok na napakalakas. Pero bago pa nga tamaan si Kurolo niyan, nagawa niya pa itong madepensahan. Pero sa lakas nga niyan, talsik pa rin si Kurolo. At kaladkad nga siya dyan mga idol at sinundan pa yan ni Silva at babagsakan nga niya si Kurolo. Pero naiwasan naman yan ni Kurolo. At siya nga'y tumakbo papalayo at agad nga siyang sinundan ni Silva at bulungan ni Kurolo na isa nga daw siyang profesional na mamamaslang at mukhang mahihirapan nga daw siya na kunin ang abilidad nito. At habang nga naghahabulan sila dyan, sabi ni Silva na mabilis din daw ang batang ito at napakabilis pa mag-isip dahil yung kanina nga daw natatamaan niya na sana ito ng suntok. Sa bilis nga daw ng pangyayari na yon, nagawa pa rin nito makasalag at sobrang bilis nga daw ng refleksyon ng katawan ni Kurolo. At dyan nga mas binilisan pa ni Silva kaya naabutan niya na agad si Kurolo. At nung na-corner niya na nga ito, agad niya itong sinipa pero naiwasan naman yan ni Kurolo. Pero si Silva patuloy sa pag-atake at si Kurolo nga walang magawa kundi umilag lang dito. At bumanat na naman si Silva dyan ng napakalakas na suntok.
At sa puli nga dyan si Kurolo at talsik nga siya ng sobrang layo at wasak-wasak na nga dyan ang paligid mga idol dahil sa lakas ng impact ng suntok ni Silva. At dito nga habang nakasandal si Kurolo sa pader, si Silva ay naglalakad na papalapit sa kanya. At talagang nakakatakot si Silva dito mga idol. At habang naglalakad nga siya dyan, nakatingin lang sa kanya si Kurolo. At bulong nga niya na itong si Silva nga daw ay nabibilang sa mga high level na nilalang. At mukhang hindi nga daw siya mananalo rito kung lalabanan niya ito ng tagisan ng pisikal na kakayahan. Kaya dito inilabas na ni Kurolo ang kanyang libro. At diyan ngay napatingin si Silva dahil ang libro nga ni Kurolo ay talagang kakaiba. At dito nga sabi ni Kurolo na anong kakayahan daw kaya ang magandang gamitin laban kay Silva. At si Silva naman ay nakatingin lang ng maigi sa libro ni Kurolo. At napabulong nga siya dito na ang libro nga daw na hawak ng batang ito napaka makapangyarihan. Kaya diyan sumugod na siya agad ng sobrang bilis kay Kurolo. At si Kurolo nga ay walang pakialam kay Silva. At talagang nakatingin lang siya dito kahit napapalapit na sa kanya si Silva. At diyan ngay bigla nang umatake si Silva pero bago pa nga yan tumama kay Kurolo nagulat ng bahagya si Silva dahil biglang may humarang na patay na bantay. At yan nga ang kanyang tinamaan. At bigla na nga lang yung sumabog ng sobrang lakas. At talagang wasak-wasak na naman dyan ang paligid mga idol. At nabalutan na naman yan ng napakakapal na usok. At nung tuluyan na ngang nawala ang usok na yan, dito nagsalita na si Kurolo. At sabi nga niya na napakabilis daw talagang kumilos ng nilalang na ito. Dahil nagawa pa nga daw nito ang maiwasan ang ganong kabilis na pangyayari. At dito nga sabi ni Silva na kailangan nga daw niyang mag-ingat dahil lupang napakapanganib nga daw ng kapangyarihan ng batang ito. At dito nga ipinakita na mga patay na mafia at bigla na nga lang yung nagbangunan na tila wala na sa kanilang mga sarili. At dito nga nagtataka si Silva at ano nga daw kaya ang kategory ng batang ito. At saan nga daw kaya siya nabibilang? At isa daw kaya itong manipulator, bulong ni Silva. At dyan ngay nagsuguran na ang mga patay na bantay. Pero bago pa nga yan makalapit kay Silva, pinagtitira niya na ang mga yan ng napakalakas na spirit wave. At talagang boom! Ubus lahat yan mga idol. At grabing explosion ang nangyari dyan. At dyan nga sabi ni Kurolo na masyado palang mapanira ang kakayahan mo. At si Silva naman biglang nagulat dyan dahil naubos na nga niya ang lahat ng mga mafia na kontrolado ni Kurolo. Pero meron na namang mga bago dyan kaya napaisip na talaga si Silva dyan na mga totoong tao daw kaya ang nakokontrol ni Kurolo. O baka daw ito ay isang replika lang na gawa ng isang conjuration. At dyan ngay nagsuguran na naman ang mga replika na yan at pinagtitira ulit yan ni Silva ng kanyang spirit wave. At kahit nga isa'y walang makalapit sa kanya at pinupulbos niya ulit ang mga replika na yan. At habang nga nakapokus si Silva sa pagpulbos sa mga replika, bigla na lang may umatake sa kanya sa kanyang likurang bahagi. At sinipa nga siya dyan ni Kurolo ng sobrang lakas. At bagsak nga si Silva dyan at tilapon siya sa ibaba. At nung babanatan pa nga siya ni Kurolo ng isang malakas na tadyak, biglang bumangon na dyan si Silva at sinalag ang tadyak ni Kurolo. At patuloy nga siya dyang binanatan ni Kurolo pero si Silva hindi tinatablan at talagang sobrang lakas ng kanyang katawan. At siya nga bumuelo na at biglang sinuntok si Kurolo. At talsik na naman dyan si Kurolo at nung babangon pa nga siya, hindi na siya pinabangon pa ni Silva dahil muli nga siyang tinira nito ng napakalakas na spirit wave at nagdulot nga yan ng napakalakas na pagsabog. At pagkatapos nga niyan, naglakad na si Silva pero bago pa nga siya makalayo, biglang bumangon si Kurolo at sabi nga niya na sobrang lakas mo pala. At si Silva nga nagulat ng bahagya dyan dahil buhay na buhay si Kurolo at nakangiti pa sa kanya. At dyan ngay nagdatingan na ang buong hukbo ng Gineryodan at napatingin nga si Silva dyan at bigla na nga nagsalita dyan si Ubogin na mukhang nag-enjoy kayata, pinuno. At hirit naman ni Nobunaga na sinusolo mo naman ang napakagandang laban na yan. Bahagian mo naman kami kahit konti. At dito nga hirit naman ni Peyton na mukhang nagkaroon nga daw dito ng napakatinding laban. At dito ngay nagsalita na si Kurolo at sabi nga niya na nagawa niyo ba ng tama ang mga trabaho niyo. At sabi nga ni Shalnart na oo daw at nakuha na nga daw nila ang lahat ng kayamanan sa subastahan. At dyan ngay ngumiti si Kurolo at sabi nga niya na magaling. At habang nga nag-uusap-usap sila dyan, nakatingin lang sa kanila si Silva.
At sabi nga nito, kung papatayin nga daw niya ang lahat ng mga ito ngayon, malaking pera daw talaga sana ang kanyang kikitain dito. Kaso ang usapan nga daw nila, isang ulo lang ang ibabayad sa kanya sa trabahong ito. At dyan ngay biglang mayroon pang isang dumating at ito nga ay tawa ng tawa at napatingin nga dyan. At napatingin nga dyan ang buong Spider at si Silva. At yan pala ay kasapi rin sa hukbo ng Spider na nagngangalang Hudo. At sabi nga ni Corolo na nahuli ka na yata, Hudo. At sagot nga ni Hudo na pinuno, naibalato mo na lang sa akin ang isang yan. Gusto ko kay siyang isama sa aking mga koleksyon. At sagot nga ni Corolo na hindi biro ang kalaban na yan. At dyan ngayon ngumiti si Hudo at yan nga daw ang kanyang gusto. At sabi nga niya kay Corolo at sa buong hukbo ng Spider na ako na ang bahala rito, pinuno, at umalis na kayo. At susunod na lang ako sa ating hideout. Kaya dyan ay umalis na ang buong Spider. At sabi nga ni Corolo bago umalis na huwag kang maging pabaya, Hudo. At sumunod ka na lang bago magbukang liwayway. At sagot nga ni Hudo na oo, syempre naman daw. At dyan nga ay nagkatinginan na si Hudo at Silva. At dyan na nga nagtapos ang part 1 ng video ito. At itutuloy na lang natin to sa part 2 mga idol. Sorry nga na barasan Datakuti sampai di dada Nga nakira tamu cemburu